Paano nga ba mag-book ng flight sa Cebu Pacific and paano na rin gamitin yung travel fund or mag-top up para sa payment? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, mag-book tayo sa Cebu Pacific and also pag-uusapan na rin natin yung tungkol sa travel fund. Pag kinlik ko tong travel fund, bali nakapag-login na ako sa Cebu Pacific, and then mapupunta tayo sa parang old interface nila. Dito ulit sa account ko, click ko lang to. Click ko ulit yung My Travel Fund. Ito yung travel fund na kailangan kong gamitin. So, ang gagawin ko is mag-leave na ako dito. Punta tayo sa My Bookings muna and then Plan Trip Now. From here, pwede na tayong mag-book ng flight. Ano yung dapat nating tandaan? Unang-una, dito ang makikita natin is round trip. Kung sakaling one way lang yung ticket na gusto nyo munang i-book, pwede rin yon at isang date na lang yung kailangan ninyo. Meron din ditong guest. Kailangan nyo itong i-edit depende kung ilan kayo. Let's say, nasa 3 kayo or 4. Kailangan yun yung ilagay ninyo. So, sa akin, 1 adult, 1 children. Yung children is 2 to 11 years old. Kung sakaling may infant, pwede rin ilagay dito kung sakaling nakaupo ba siya or nakakandong siya sa inyo. I-update ko to. Gagawin ko tong round trip ulit. And then, let's see. Try natin yung sa Katiklan, sa Boracay. Depart on and return date. Ibig sabihin, yung depart, ito yung araw na aalis kayo papuntang Boracay. Kapag naman return, from Boracay, pabalik ng Manila. Kung ano yung nilagay nyo dito sa from. Yun yung ibig sabihin nito. So, click ko tong date ng depart kasi pwede pa tong i-edit. Especially kung gusto nyo sa future pa talaga kayo magka-travel. So, meron din ditong price na makikita. Ang maganda rito is pwede nyong i-check yung pinakamababang amount, like for this one. Pero kailangan nyo ring i-consider yung parang pwedeng maging panahon nung time na yon, kung mabagyo ba or hindi ba ideal, lalo kung pupuntahan nyo is yung mga summer destination. Or also, pwede nyo ring i-check yung parang peak season nila kung gusto nyong iwasan yun or kung gusto nyong sumabay na rin doon. Para nga naman mas maraming activities or possible events. Also, dito sa dates, meron tong hangganan. Like for now, July ngayon, 2023. Ang maximum lang or yung pinakadulong date na pwede kong i-book in advance is 1 year from now, July 2024. So, balik tayo dito. I-click ko lang tong depart. Piliin ko na yung date. Oops. Kailangan maingat kasi click ulit tong depart. Click ko tong 31. Ito yung gusto kong alis. Sa return, babalik ako ng Manila ng ganitong date. Also, ang mapapansin nyo kaagad dito is itong amount na to is base fare lang. May mga additional charges pa dito. So, basically, hindi ito yung final amount. Click ko yung select dates. 1 adult, 1 children. Okay na ako dito. Mahalaga rin na i-check nyo tong mga nakikita nyong notes, especially yung mga reminder para nga naman ma-accommodate yung booking ninyo. Click ko tong search flights. So, ito talaga yung amount. For that day, hindi siya 788. Instead, magiging 1624. At kailangan nyo nang i-check or mamili dito ng mismong sasakyan yung flight. May iba-iba rito. Ito yung palatandaan na makikita natin doon sa mismong airport. Kung nag-board na ba yung mismong plane or hindi pa. Also, itong oras na to is, let's say, 5:15 to 6:25. It means na yung estimated time, 6:25, mag-a-arrive doon papuntang Katiklan or yung destination. And normally sa akin kasi ang kino-consider ko is 2 p.m. yung check-in. Pero bago mag-check-in, siguro gusto ko nang mag-launch. Also, may travel time pa from the airport to the actual destination or dun sa beach. So, yun yung mga i-consider ninyo sa pagpili ng flight dito. So, let's say napili ko na to. Scroll down ko lang. Merong Go Basic, Go Easy, at Go Flexi. Ang kaibahan ng mga to is makikita agad dito sa mga naka-check. Sa Go Easy, meron ka ng checked baggage, yung parang additional bag mo na up to 20 kilograms. Bali, i-check in to. Standard seat, ibig sabihin mamimili ka na ng upuan mo. Unlike dito sa Go Basic, random seats. So, pag nag-check-in ka doon sa airport, doon mo palang malalaman kung saang seat ka ma-assign. Wala itong additional baggage. Instead, yung default na 7 kilograms, yung hand carry lang or yung parang simpleng bag mo, ang maximum weight is 7 kilograms. Now, for the Go Flexi, halos kapareho ng Go Easy, pero pwedeng mag-cancel for free kung sakaling magbago yung plans mo and may store yung fund doon sa travel fund. Katulad na pinakita ko sa inyo kanina, may travel fund ako, so doon na pupunta kung sakaling magkaroon ng canceled na flight. So, depende sa pipiliin ninyo, yun yung magiging additional charge per guest. So, 603 kada isa.
Sa Go Flexi, 1,186 kada isa naman. So, punta muna ako dito sa Go Basic. I'm okay with random seats. May view fare rules dito. Ang pinakamahalaga nating dapat malaman is hindi allowed ang cancellation, obviously. Rebooking is allowed pero subject to change fees and also kung may differences man sa fares, i-apply din yon. Name correction, allowed lang siya within 24 hours. Baggage allowance not included. This can be purchased separately or parang add-on. Seats, random seats tayo, ibig sabihin hindi tayo makakapamili ng seats but definitely makakaupo tayo sa loob ng eroplano. Click ko tong got it. Click ko na tong I'm okay with random seats. So ito yung papunta. Now, para sa pabalik, Boracay to Manila. Scroll down tayo. Pwede rin kayo mamili ng time. Sa akin, ito na yung napili ko. 1.6 na lang siya. Mas mura compared dito sa taas na nasa 1/8 siya. By the way, isa pa nga pala sa pwede ninyong i-consider dito is yung pinakamurang flight. Kasi meron dito na mas later pa, like paggabi na, nagiging 1.6 na lang siya. Ito. 7:15 yung dating nyo doon sa destination. So, mas mura siya. Pero pag mga ganitong oras, mas mahal naman siya. So, aside sa time, yung fare din, i-consider ninyo. Now, balik tayo dito. Ito na yung pipiliin ko, 5J910 na flight. And then, okay lang ulit ako sa random seats. So, pwede nyo i-double check lahat ng info bago kayo mag-proceed. Sa akin, okay na, especially yung oras. Okay na rin sa akin yung price. So far, merong estimate dito na 6.9. So, later, mas makikita pa natin yung breakdown niyan, lalo sa mga additional charges. Click ko tong continue. This time, kailangan nang i-provide yung details nung sasakay. Pwedeng ikaw mismo or pwedeng binubook mo to para sa ibang tao. So, sa akin, hindi ako yung mag-travel. Instead, binubook ko lang to para sa iba. Fill-upan ko lang to. Kung meron kayong Go Rewards Membership ID, pwede nyo ilagay yon dito. Nalagay ko na yung sa Membership ID. Pwede nyo i-declare kung may additional request kayo. Like, may mga dala ba kayo like wheelchair or anything na makakatulong para mas maging komportable yung pag-travel ninyo. Ito yung mga pagpipilian. Sa akin, wala naman. Also, kung person with disability, pwedeng i-check dito. Ilalagay din ang PWD ID number. So, uncheck ko lang yan. Okay na tayo sa first passenger. Scroll down ko lang. Contact information. Sino yung i-reach out nila in case na may mga question about this booking. So, ako na lang din. Lalagay ko lang dito yung phone number ko. Scroll up lang tayo sa taas kasi yung sa child, andito siya sa gilid yung tab. I-click lang natin yan and lagyan na rin natin to ng info. From here, okay na tayo. Scroll down ko lang. Check natin to. Pwede niyong basahin yung privacy policy before mag-proceed. Tap ko yung continue. Oops. Tap ko ulit yung continue. This time, pwede tayong mag-add-ons. Kung kanina hindi tayo pumili ng baggage, ito yung time na pwedeng mag-add ng baggage or ng insurance. Sa insurance, may mga nakapaloob dito na let's say na-cancel yung flight, na-delay yung flight, mako-cover kayo ng insurance. Pero mas maganda na basahin ninyo ito further para malaman nyo kung ano yung mga inclusions, yung mga iba pang information para nga successfully or walang maging problema sa pag-avail ng claims. Siguro, i-remove ko na lang muna siya kasi mapapansin nyo na dagdagan yung amount dito. Pag ni-remove ko to, yes, I'd like to remove it. Balik tayo sa 6.9. For add-ons, pwede kang magdagdag ng baggage. Pag kinlik ko to, pwedeng 20 kilograms, 616. So, nadagdagan to. 1, 2, 3, 2 na siya in total kasi nga balikan. Pero kung gusto mo yung mas mabigat, 32 kilograms, pwede din. Ang maganda rito sa add-ons is pwedeng for all passengers or kahit sa isa lang muna. Let's say, i-combine nyo na lang yung gamit ninyo sa isang baggage or isang bag. Pwede rin naman. Back to add-ons tayo kasi wala mo na akong i-add for now. Meron pang iba rito like yung meals, sa Flexi kung saan pwedeng i-cancel for free, transfers, seat selector, mamimili ka na ng upuan mo, pwede mong i-avail yung mga add-ons na yan dito. Sa akin, wala na muna, as is lang tayo. Click ko yung continue. You don't have any add-ons for your trip. Okay lang sa akin, proceed anyway. Ito na yung mga details. Ito yung passenger 1, passenger 2. I-double check ninyo yung pangalan kasi pag mali yung pangalan, meron lang tayong 24 hours to edit. Pero pag nakalimutan nating i-check, hindi natin na-update na within 24 hours, magkakaroon ng problema. Baka hindi ma-accommodate sa aeroplano.
Kinlik ko na yung breakdown. Ito siya, taxes and fees, meron. Also for this, meron din yan taxes and fees. Ito siya. Scroll down natin. Total is 6,976. Yung taxes and fees, ito yung nakapaloob dyan. Merong fuel surcharge na 736, administrative fee 1,200, meron pang ibang mga tax dito like yung sa VAT, also yung mga security fees, service charge, pinagsama-sama yan dito. That's why kapag may nakikita kayong seat sale na 599, 399, hindi lang talaga yun yung babayaran nyo. Yun lang yung pinaka-base. May mga additional charges pa na mas malalaman nyo kapag tinry nyo mag-book. By the way, pwede kayong mag-book or mag-check ng amount kahit hindi kayo naka-login. Kahit sa mismong website nila, malalaman nyo na kung magkano yung parang magiging total amount. Kahit hindi nyo siya i-confirm sa dulo, i-assess nyo lang kung kaya nyo ba yung budget na yun. Okay na tayo, check ko lang to and click continue. Once you click I'm ready pay now, your booking will be modified. All selections and changes will become final and cannot be cancelled. So I'm ready pay now tayo. At hintayin lang natin to na mag-fully load. How would you like to pay? Meron travel fund dito na 6266. So, gagamitin ko yung travel fund ko. Remaining balance is 0 na, just in case. And then, select payment to pay the remaining balance. Pwedeng e-wallet or credit or debit card. Merong mga important reminders dito na kailangan naka-login para magamit yung travel fund. Pwede nga tayong mag-additional payment just in case na hindi ma-cover ng travel fund yung buong payment. Hindi ito transferable. And yung mga sasakay or gagamit ng travel fund is nag-agree na ma-redeem itong travel fund. Ano yung iba't ibang payment method ulit? Again, yun yung credit or debit card. Pwede nyo ilagay yung information dito like yung card number, complete name, CVV, expiry date, also yung billing address. Kung sakaling e-wallet naman, pwede yung Maya, GrabPay, PayPal, or GCash. Payment centers tumatanggap sa 7-Eleven, EasyPay, at marami pang iba dito. So, ito na yung summary ng payment. So, ang pipiliin ko again is travel fund. Within the travel fund, may option ka na to pay yung remaining. Oops, meron tayong 10 minutes to complete yung payment kasi nga para ma-avoid yung kahit anong hassle. So, piliin ko na lang yung sa e-wallet siguro. Or maybe yung credit card. Kasi meron akong credit card na may insurance or travel insurance na rin. Let's see kung ano mangyari. Kompletuhin ko lang lahat ng information na hinihingi dito. Card number, complete name, CVV, and also yung billing address. Nakompleto ko na lahat ng information. Sa pinakababa, proceed tayo. Check ko lang to. And then click submit. Please wait while we're processing the payment. So pag ganito, mas maganda na stable yung internet connection. And confirm na. Your transaction was successful. Kailangan ito yung mga dalhin. Itinerary, valid ID, and other required travel documents for the flight. Don't forget na mag-check-in online as early as 7 days before the flight. Ito yung itinerary. So, click ko lang. Ito siya. Pwede ko na rin itong i-print or i-scan na rin itong QR code para makapag-check-in. Again, 7 days before the flight itself. Marami pang ibang mga detalye dito, like yung fare rules. So, ganda na basahin natin to bago nga naman mag-proceed, lalo kung first time natin. Balik tayo dito sa main page. Sa bandang baba, yung payment summary. Also, yung flight details. Ito ulit siya. Kung anong oras, kung anong flight number, and yung guest details nandito rin siya. So, ganon yung process sa pag-book online sa Cebu Pacific. Siguro sa mga succeeding videos, pakita natin kung paano mag-check-in or paano mag-add-ons kung possible pa ba. Especially kung naisipan natin na gusto ko pala ng additional insurance para nga naman pag na-cancel yung flight, covered ako ng insurance and all those other stuff na may kinalaman sa pag-book ng flight dito sa Cebu Pacific. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button, and para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!